How we think shapes the way how we live. The problem is, sin has distorted our thinking. Binaluktot ng kasalanan ang pag-iisip ng mga tao. Naging walang kabuluhan ang kanilang pag-iisip at nabalot ng kadiliman ang kanilang mga puso. In fact, kinokondisyon tayo ng mundo sa mga paniniwalang ito. Sundin mo puso mo, gawin mo lahat ng gusto mo dahil you only live once. Ang kasiyahan ang pinakamataas na goal sa buhay. The pursuit of happiness, ang pera, tagumpay at influence ang sukatan ng halaga ko bilang tao. Hindi na mahalaga kung anong totoo. Ang mahalaga ay kung ano ang totoo para sa iyo. What? Walang absolute truth. Meron tayo kanya-kanyang truth. Truth is relative. Mali yan, kaibigan. Kaya napaka-importante na maintindihan natin ang sabi ng Bible, renew your mind. When we renew our mind to be like Christ, then we will live like Him. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Sabi ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Dalawang mabigat na salita, transform, tsaka renewed. Tignan natin itong two words na ito. Number one, yung word na transform. Galing ito sa Greek word na metamorpho, na ang ibig sabihin is to change into another form. Dito din kinuha yung salitang metamorphosis. Di ba? Yung process na kung saan yung eggs, nagiging caterpillar, tapos nagto-turn into pupa, tapos pagkatapos ng ilang panahon sa kadiliman sa loob ng pupa, nagiging isang beautiful butterfly. Talagang radical and extreme yung change na nangyari sa kanya. Ang sabi ng Bible dito, kung gusto natin maranasan yung ganitong klase ng transformation, we need to have a renewed mindset. Isang klase ng mindset na hindi naka-conform, naka-ayon, naka-pattern sa mundo na ito. Tignan naman natin yung salitang renew. Sa Greek word, ito yung kanyang Greek word, anakainosis. It literally means a complete change for the better or renovation. Pagbitaw sa makamundong mindset sa iyong old ways at pagkakaroon ng mindset na nakasentro sa Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. What kind of mindset does God wants us to have? Number one, from self-centered thinking to God-centered thinking. Hindi pagiging makasarili, kundi lagi mong titignan, aalalahanin at iisipin, ito ba ay kalooban ng Panginoon para sa buhay ko? Huwag kayong mamuhay ayon sa pamantayan ng mundong ito. Marami tayong pangarap sa buhay, oo. Pero dapat nating makita na ang tanong dito, kalooban ba ng Diyos yung pinopursue na direction ngayon sa buhay mo? Simula pa lang sa Hardin ng Eden, nakita na natin na ang sumira sa tao ay ang kanyang pagiging makasarili. Yung desire ni Eva na matikman ng prutas na ito na pinagbawal ng Panginoon ang naging mitya ng pagbagsak ng kasalanan ng tao. Kaya nga si Jesus, yung example na pinakita niya sa atin, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sayo. Ito yung pinapakitang halimbawa ng Panginoon sa atin na bilang isang Kristiyano, we need to have a mindset na nakatutok sa Panginoon. Bago ka gumawa ng desisyon, lagi ka magtatanong, kalooban ba ito ng Diyos? Itong relasyon, itong trabaho, itong negosyo, itong ipopursue ko ng mga bagay, will I glorify God sa mga bagay na pipiliin ko? Dati ang paniniwala ng mga tao, ang earth, siya yung nasa gitna, tas iniikutan siya ng iba't ibang mga heavenly bodies sa universe. Tapos dumating ang panahon na nakita natin ang katotohanan na ang earth pala ay isa lang sa napakaraming heavenly bodies sa outer space. Tapos ang earth ay hindi iniikutan, kundi ang earth mismo ay umiikot. Umiikot din siya sa sun. Alam mo, hindi umiikot ang mundo sa sarili mo. Bilang isang Kristiyano, dapat mong makita that I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tungkol na sa Kanya, hindi sa akin. Pangalawang klase ng mindset, from pridefulness to humbleness. Magkaroon kayo ng pag-iisip ng tulad na kay Kristo Jesus. Kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya
ang mapagkumbaba. Wow! Grabe yung favor ni God sa mga taong humble. Hindi upang paglingkuran. Ito yung sinabi ni Jesus kundi upang maglingkod. Kasi ang kasunod ng pagmamataas ay pagbagsak. Whatever goes up must come down. Di ba yan ang rule sa mundo? At kung gaano kataas ang iyong itinaas, ganon din kababa ang iyong babagsakan. Pride, go it before destruction. Pangatlong mindset that God wants us to have, from ownership to stewardship. Not just humility, not just God-centeredness, but also stewardship. Ang mundo ay nagtuturo na buhay ko ito, pera ko ito, oras ko ito, kakayahan ko ito. Pero ang sabi ng Bible, ang lupa at ang lahat ng narito ay sa Panginoon. Ang hinihingi sa katiwala ay maging tapat siya. Lahat ng meron ka ngayon are just temporary. At alam mo yan? Di ba? Kahit gaano pa kamahal yung meron ka, kahit yung titulo ng bahay na meron ka, temporary lang yan. In fact, kahit sa'yo na yan, nagbabayad ka pa rin ng tax. Hindi kasi yan completely sa'yo. Dapat mong makita na ang tunay na may-ari ng lahat ng ito ay ang Diyos. Pinagkatiwalaan niya lang tayo. Lahat ay pag-aari niya. Ang tanong, pagkakatiwalaan ka ba niya sa pagpapala? Marami sa atin humihiling na, Lord, pagpalain mo naman itong bagay na to. Pero dito pa lang sa bagay na to, di ka na niya mapagkatiwalaan. Remember, He is the owner. And He is looking for people who knows how to handle those blessings. Kasi pag hindi natin yan na-handle, ang blessing mismo ang sisira sa atin. Pang-apat na klase ng mindset that God wants us to have and last, from earthly thinking to eternal thinking. Sabi ng Bible, ituon nyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa langit. Ang mundo ay nakatingin sa pansamantala, pero tinuturuan tayo ng Diyos na tumingin sa pangwalang hanggan. Napakaganda nitong picture na ito, itong sandcastle. I know some of you namimiss na yung beach o kaya nung nakaraan, pagpunta nyo ng beach, nakakita kayo ng ganyang klase ng sandcastle, tuwang-tuwa kayo. But we know na itong sandcastle na ito ay pansamantala lang. Kapag dumaan ng isang napakalakas na alon ng tubig, sira ang sandcastle na yan. Alam mo ba na ang lahat ng mga bagay na meron ka ngayon sa mundo, ang sandcastle na yan, ang litrato ng lahat ng ito. In a single glimpse, pwedeng mawala lahat. Pero alam mo, ang sabi ng Bible, ang buhay na nakatuon kay Kristo ay hindi natatapos dito sa mundo. Ito ay buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid, the more we think like Christ, the more we live like Him. Renew your mind. God bless po sa inyong lahat, and please continue to share, support, and subscribe dito sa ating channel. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.